Sino nga ba si Charon? Charon or Sharon sa ibang versions, pero ang gusto kong gamitin ay Charon. Because, siya ang kagahapon mo, ako ang ani-akaron. Charing. Si Charon ay kilala bilang Fairy Man of the Underworld or Fairy Man of the Dead. Anak siya ni Erebus, the primordial god of shadows and darkness, at ni Nyx, na primordial goddess of the night. Ang pinaka-role niya sa Greek mythology ay transporter siya. Taga-deliver siya ng mga souls of the dead doon sa mga ilog na naghihiwalay sa world of the living at world of the dead. Specifically doon sa river Styx, o sa ibang versions ay Acheron. Pero bago kanya itawid sa Styx or doon sa mga rivers na iyon, ay kailangan mo munang, first requirement, magkaroon ng proper burial. Sino ang dapat magbigay ng proper burial sa'yo? Siyempre, yung mga kapamilya mo. Pag wala kang proper burial, hindi ka tatanggapin ni Charon. Bakit? Ang kaluluwa ay tatanggapin lamang nitong si Charon kapag merong obol or danake na nakalagay sa mga mata o sa bibig ng patay during the burial. Pamasahe mo yon, yung obol or yung danake. It's a silver coin. Ito ay part ng kanilang funeral tradition. Kung wala ka noon, nung obol or danake, ikaw ay magwawander sa river Styx, magpapagala-gala sa river Styx for 100 years. Ikaw itong hindi matatahimik dahil ang kaluluwa mo nga ay hindi maihahatid doon sa dapat niyang puntahan. Ganon. Ginagawa nitong si Charon, kapag meron ng obol or danake, isasakay niya sa kanyang bangka. Kung makikita natin, itong si Charon ay usually naka-black robe, minsan skeleton na lamang, minsan may laman-laman naman pero may beard at saka lubog yung yung mukha niya, may pole at saka may boat. Makakasakay ka lang doon sa kanyang boat kapag ikaw nga ay nabigyan ng proper burial at may danake o obol. Napakahalaga ng coins. Pamasahe mo nga eh. So kung meron ka na nga noon, dadalhin ka na niya sa gate of the underworld. Doon naman i-judge yung kaluluwa. Meron doong 3 judgers na naghihintay sa gate of the underworld. Bago pa man makapasok sa underworld talaga ha. Patitigilin ka muna doon sa gate of the underworld at may hahatol sa iyong 3 mga creatures. Sina Minos, Radamanthus at Aeacus. Titingnan nila kung paano ka ba namuhay nung ikaw ay nabubuhay. Ikaw ba ay loko-loko? Ikaw ba ay katulad ni Zeus? Ikaw ba ay namuhay ng matiwasay? So kapag may hatol na yung soul, may 3 siyang pwedeng puntahan. Una ay sa Elysium or sa Elysian Fields, na kung saan ang mga napupunta doon ay yung mga mabubuti. Mga pinagpala, sila yung mga namuhay ng may paninindigan sa buhay, mga noble, virtuous, and everything. Para kumbaga sa Bible heaven, ganyan. Pero ang tawag nga sa Greek mythology ay Elysium or the Elysian Fields. Pangalawa naman ay sa Asphodel Meadows. Dito naman napupunta yung mga, sakto-sakto lang. Saktong namuhay ng matiwasay, sakto rin namang may kasamaan. Ganyan. Yung mga, tamang timpla lang. Ganyan. At pangatlo, sa Tartarus. Ito naman ay yung parang hell. Ito yung darkest place in the underworld. Ginagamit siya as punishment. Punishment area yon, yung Tartarus. Ang mga napupunta doon ay yung mga wicked, yung mga kinakalaban ang gods and goddesses, yung makasalanan talaga. So, itong si Charon nga ha, ang pinaka-main role niya ay maghintay ng patay na tao doon sa Styx. I-check niya muna kung may coin or wala. Kapag may coin, sakay sa bangka. Kapag wala naman, etchapuera. So, itatawid nitong si Charon yung mga souls doon sa Gate of the Underworld. At doon sa Gate of the Underworld nga ay hahatulan siya ng 3 nilalang na sina Radamanthus, Minos at Aeacus. And then the final destination na, kung sa Elysium ba, sa Asphodel Meadows, or sa Tartarus. Take note ha, itong si Charon ay walang pakialam sa judgment. So, ginagawa lang niya ang trabaho niya without sympathy or hatred. Wala siyang pakialam doon. Basta yun lang yung trabaho niya. Ginagawa lang niya yung trabaho niya. Ang motto niya ay, mind your own business. Ganyan. Kung ano yung pinatrabaho sa kanya, no questions at all, yun ang gagawin niya. Charon is not evil, but neither is he compassionate. Parang ganun yung style nitong si Charon. Again, pinaperform lang niya ang kanyang trabaho without judgment. Meron ba tayong Charon sa totoong buhay? Yung ginagawa lang niya ang trabaho niya without judging other people or hindi siya naninilip? Or baka naman marami ang kabaliktaran ni Charon na bawat kibot ay sigisilip sa mga katrabaho niyang ano kayang ginagawa nila. Kapag walang ginagawa ay si report, si sumbong. In the world full of mga ganong people, be like Charon. Ang iniisip lang ay trabaho niya at wala ng iba. Hindi siya nakikialam sa buhay ng iba.
Siya ang kagahapon mo, ako ang aniya karon. Diyan.